sa pagmamanage ni Marcos. Hindi siya marunong mag-manage at mag-handle ng problema dito sa bansa. What he's doing, taking cocaine every day, nakakasira ng utak yan. I hate drugs. He is damaging his brain. Kaya hindi na siya nakikinig sa ating mga Pilipino. Kahit anuman. Mix ka sa palitan natin ng sound mo, medyo mabigat sa'yo. Dito na. Kahit anuman ang panawagan natin at pagkukomplain sa kanya, walang nangyayari. Dahil bangag siya, naluto na ng cocaine ang kanyang utak. Kaya hindi na siya makikinig. Sabi niya, hindi ako alis ng palasyo. You know why? Dahil gusto niya doon lang siya sa palasyo, ang gagawin niya, kundi mag-cocaine. The problem is in our country. Pag nanakaw ng kaban ng taong bayan, korupsyon, yun ang nangyayari sa atin lahat. Makinig kayo mga kababayan ko. I'm so tired to see this country na walang nangyayari, walang asenso ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Except ang mga mayayaman dyan, ang mga korap, ang mga magnanakaw. Wala silang pakialam dahil nag-iimbak sila ng pera para sa sarili nila. At nagkaroon ng problema sa bansang ito, anong gagawin nila? Sisibat! Dahil nandoon na yung mga bahay nilang luxurious, mga sasakyan nila na binibili nila dito sa Pilipinas, at ang mga pera na dinadala nila doon sa ibang bansa. So safety na sila. So anong mangyayari sa ating mga dukha, mga mahihirap? Anong mangyayari sa atin? Sa bansang ito, kung manahimik lang tayo at hindi magsasalita, walang mangyayari sa atin. Speak up! Wala tayo mapupuntahan. Kawawa tayong mga Pilipino sa hirap ng buhay. Nakita ko ngayon, kumpara kay Digong, hindi ganito kahirap ang buhay. Dahil na dahil sa korupsyon, sa pagnanakaw, lalo tayong pinapahirapan. Walang awa ang Marcos na to. I'm not going to call you president because you're so lazy and weak leader and bagak. You don't know anything. Wala kang nalalaman sa nangyayari sa Pilipinas ngayon. Sa paligid, wala kang alam. Kundi, ang alam mo lang, magpirma na not you even read it. Kaya ano nangyayari? Natutuwa ang mga kontraktor na to. Marcos Soy! Marcos Soy! Igalang po. Igalang natin ang kanilang pananaw at kanilang panindigan. Awitan na lang natin sila. Kay sarap mabuhay sa sariling bayan. Kung walang alipin at may kalayaan, ang bayan sinisil, bukas ay papamundig. Silang ay pupulang sa binyas ng paglaya. Ibon man may layang lumipad, kulungin buhaya, ugat ng luha at dalika, aking adhika. Mabuhay! Mabuhay tayong lahat! Pilipinas! Magigising din po ang bayang ito. Darating po ang kasaysayan na ang mga nagnanakaw at nag-aabuso sa poder at kapangyarihan ay hahatulan ng daluyong ng mga mamamayang Pilipino.
Yan ang ating patutunguhan. Kaya tayo po, rumirespeto doon sa hindi pa sumasama sa Marcos Resign, okay lang po yun. Sapagkat patungo tayo doon. Sabi nga natin, paisa-isa, pakpalakbang, susulong ang pagbabago. Basta, linawin natin, pagbansang loyal, paisa-isa lang ha, huwag ang patikim-tikim. Patikim-tikim na lang. Alam na natin ang patikim-tikim ha. Ang paisa-isa, okay lang po yun. Doon tayo patungo sa paglakas. Okay na, Nay, ituloy mo. Ituloy ni Nanay ang kanyang speech o pahayag bilang isang ordinaryong kababaihang Pilipino. Ay, hindi ko po alam yun. So, ituloy ko na. Ituloy ko na ang aking saloobin. Naiinis na akong makikita na ganito na lagi ang Pilipinas sa tuwing darating ako galing abroad. Walang asinso! Wala! Yung Marcos, nabudol mo kami! Nangangako ka! Pero ang pangako mo ay napapako. Kasi nasabi mo 20 kilos sa bigas. Saan? Yan ay papakain mo sa mga mahihirap? Bukbuk na! Hindi ka na nahihiya sa sarili mo. Samantala ikaw, kumakain ka na masarap ng pagkain at nagpa-party-party sa Malacanang. Siguro, yun ang gusto mong gawin mo sa buhay mo at ni Lisa. Magpa-party-party at mag-drugs. Hindi kayo naawa sa mga Pilipino na nandito na mahihirap at nadukha na walang-wala. Mahirap ang buhay. Marcos, hindi ka nakikinig sa daing ng taong bayan. Ang alam mo lang ay mangurakot at mananakaw. Kahawa-awa ka naman, Marcos. Awa mo sarili mo. Niloloko mo lang ang sarili mo. Hindi ka naawa sa amin, mga taong bayan. Nga naghihinaig sa hirap at sobrang na ang taas ng bilihin ngayon. At nakita ko pa, 500 pesos. At sabihin na, what can you do for the 500 pesos? That's only pamasahe. Mapariyahan mo lang yan, wala na. Hindi ka nahihiya sa mga kaluluwa nyo. Sabagay, wala naman kayo mga kaluluwa eh. Takot din kayo sa sarili ng mga multo. Multuhin sana kayo dyan dahil sa Malacanang. Nabwisit kayo. Wala na kayong ginawa. Mabwisit daw! Lukuhin mga Pilipino. Mga manluloko at magnanakaw! Manluloko, mga hinayupak, magnanakaw. Sabihin mo, wala kang alam. Wow, wala kang alam. Kasi bangag ka eh. Tingnan mo kung interviewin ka. Ha? Makamukha mo ulo ka. Kasi bangag ka, wala ka sa Pilipinoan. Sa pag-iisip. Dahil sa sundan pagsasalit mo. Tama si Duterte. We have a weak leader and a drug addict. Hindi mo kami masisisi. Magagalit kami sa iyo. Dahil ikaw mismo ang gumagawa ng problema. Ang bansa na ito, binigyan ka ng 3 years to manage and to handle it. But what did you do? Nothing. Pumasa kami sa 3 years mo. Meron man lang asenso. Pero wala. Lalo niyo kami pinahirapan. Lalo niyo pinapahirapan ang mga mahihirap. Sobra-sobra na! Ayos. Tama na! Umalis ka na dyan! Magkasal ka na! Ayos, thank you so much, Nanay! Ordinaryong boses ng tao. Hoy, alam niyo ba? Tayo muna tayo please. Everybody stand up. At dahil po, ang mga kabataan nananawagan daw. Ang sabi nila, mga kurakot-i. Kulong na yan, mga kurakot-i. Kulong na yan. Pero ang tamang panawagan, ito. Marcos-i. Kulong na yan. 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 Ayun. That's how to demand your future, kabataan. Correct. You demand your future. Sapagkat ngayon sa oras na ito, ibibigay natin ang boses ng Bangsamoro people mula sa Bangsamoro region sa Mindanao.
At mayroon lang announcement muna si Tatay Rane. Muli po, ako po ay umapila sa inyo na yung mga dumadaan po na iba po ang pananawag po natin sa Inom na ng tubig. Saan mo na? Lods, panibago yan, Lods, ha? Panibago, parang baniteros ka na, Lods, ha? Siyempre nakaano ako Ito, panigil hindi, ha? Nakaano tayo eh. Siyempre, nakasnats. Ang laki, di ba? Ang laki ng ano, eh. Saan mo na? Bago, pati... Inom na ng tubig, Sige, sige, Lods. Sila ako. Akala na yun, respetuhan sa paninindigan. Tawagin na natin ang taga Bangsamoro Region. Boses ng mga kapatid na Muslim na nakikipagkaisa sa araw na ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay galing Mindanao. Particularly sa Guam Region. Galing ako sa special geographical area ng Bangsamoro Autonomous Region. Nagpunta lang kami dito para lang may masabi natin na dapat kay Marcos ay magsalita. Una, bakit? Lahat mga ginagawa nila, hindi nila matanggap na nagnanakaw sila. Lahat ng sinasabi ni Saldico, noon, pinapaniwalaan nila si Saldico. Ngayon may sasabihin si Saldico, dahil sila ang tinamaan sa pagnanakaw, hindi na paniniwalaan. Si Sergeant Pugisa, ganun din yun. Pinapaniwalaan sila noon, ngayon hindi na paniwalaan dahil tumatakbo ang mastermind nito ay si President Ferdinand Marcos Jr. Ito ba ang kailangan natin mamamuno sa atin? Ang mga magnanakaw! Ang magnanakaw sa national government, ako po ay umabot ako ng more than 41 years sa government service. Nag-retire ako bilang isang provincial treasurer ng probinsya ng